Okay, manatiling nakatayo. Sino na po ang magdadasal? Magandang umaga, grade 10. Magandang umaga, Manggo. Inagalak po namin kayong makitang muli. Sa panitikang Pilipino, abot ko ang mundo. Sige po, bago po maupo, pakipulot ang mga kalat kung meron man. Pakiayos po yung linya ng bawat upuan. Pakipantay-pantay po iyan. Wala po akong makikitang kahit liitang kalat dyan. Hanggang tatlo lang, wala na po akong makikitang nakatayo. At wala na po akong makikitang kalat dyan. Isa, dalawa, tatlo. So ngayon naman po, grade 10, tignan natin kung ilan ang iban sa ating klase. Attendance check, everybody. Alam niyo na to, ha? So let's feel the blessing and then claim the blessings. Bilisan mo. 1, 2, 3, go! Eyo! 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 Pag tinawag ko, sabihin niyo kung fit or incomplete. Group 1! Group 2! Incomplete! Group 3! Complete! Group 4! Complete! Break it down nyo. Okay, pwede na pong maupo ang bawat isa. So, pakita naman po, ilan po ang liban sa group 1 since kayo ay incomplete? Sino-sino ang mga liban? Manulungkot ko po ulat na mayroong isang liban sa aming pangkat at ito po ay sumabuli. Okay, nagpaalam si Mollyhon. Next, pangalawa, sino-sino? Isa lang din. And bigyan natin ng isang palakpak ang group 3 dahil sila ay complete. At ang group 4, sino ang liban? Complete. Bigyan ng isang palakpak. Okay, so tatlo lang ang liban sa atin ngayong araw. Again, grade 10 ayos po ng upo again. Simulan po natin ang ating talakayan. Sa pamamagitan na magbibigay po ako sa inyo ng 4 na bagay na nais ko gawin ninyo all throughout ng pagtatalakay at pagtulay natin sa ating talakayan. So ito po yung 4 na yun. Una, nais ko pong ngumiti ang bawat isa. Ipakita ang magagandang ngiti. Ayan si Malvin, di ba? Ngiti-ngiti. At si Donato, talaga naman na magkapailig na ito. Magkapatid sa ngipin. Ano? Kita-kita ang magagandang ngiti. Next, pangalawang gusto kong gawin ninyo ay maghanda. Lahat po ng mga kailangan nating gamit like ballpen, Filipino notebook, or extra mga papel ay ihanda. Para po tayo ay nakakapag-jot down notes sa lahat ng ating mga tatalakayin. Yung mga importanteng mahalagang ating mga kailangan i-note ay ating pong isulat. Lagi ko yung pinapalala sa inyo na kailangan nag-jot down notes tayo. Pangatlong gawin natin is makilahok. Lahat po ng idea, mensahe, opinion, saloobin, damdamin nyo sa ating aralin ay very much welcome po upang maging parte at makilahok sa ating talakayan. At grade 10, hindi lamang po ang pakikilahok ay matatapos ngayong araw. Kasi meron po tayong pang-apat, which is isa buhay. Ibig sabihin, lahat po ng ating natatalakay, Kurt and Jared, natatalakay at tatalakayin na mga aralin ay kailangan natin ilapat sa ating pangyayari sa buhay natin. At syempre, since nilalapat natin yung mga pinag-aaralan at mapag-aaralan nating aralin sa ating buhay, ibig sabihin hindi lamang po natatapos ngayon. So sa mga mangyayari sa pang-araw-araw nating pamumuhay ay ilalapat natin, na i-connect natin yung ating mga aralin. Nagkakaintindihan po ba? Kung naiintindihan po, everybody say, ay, Captain! Ay, Captain! Hindi ko kayo marinig! Ay, Captain! Okay, so ngayon grade 10, dito ulit ang tingin. Balikan natin yung tinalakay natin na akda. Ano ulit yung pamagat nun at sino ulit po ang nagsulat nung akdang ating tinalakay? Yung, yes, Kimli. Ang alaga na isinulat ni Barbara Jimenez. So balikan natin ulit, sabi daw, ang alaga ay anong uri ulit ng panitikan daw yun, grade 10? Yes, Venice. Ito ay isang uri ng maikling kwento. And again,
sinabi nating maikling kwento, ito yung isang uri ng kwento na nagpapakita ng totoong pangyayari sa totoong buhay. Tignan natin yung problema kinaharap ng pangunahing tauhan dun sa kwentong Ang Alaga. Ano ulit yung problemang kinaharap niya? Sige nga, balikan natin. Yes, Joffrey? Mawawalan po siya ng trabaho or mag-retire. Nawalan at mawawalan na siya ng trabaho dahil kailangan niya ng mag-retiro. Ang tanong ngayon doon, grade 10, nung nawalan siya ng trabaho, ano yung naramdaman ng pangunahing tauhan? Ano yung naramdaman ng pangunahing tauhan? Yes, Liza. Nalungkot siya, ayaw niya nga mag-retiro, di ba? And alam niyo ba, grade 10, speaking of kalungkutan, na lahat tayo ay nakakaranas, tama po ba? Pag nakakaranas daw ang isang tao ng kalungkutan, na kapag ito ay lumala, tumagal, at hindi naagapan, alam niyo ba, ito daw ay nag-lead sa depression. So yung kalungkutan daw, kapag ito ay tumagal, lumala, mas grumabe, nag-lead siya sa depression. Kagaya nga na sinabi ng World Health Organization, by year 2020, simula daw ng year 2020 hanggang sa mga susunod pang taon, isa sa mga dahilan kung bakit madaming mamamatay na tao ay hindi sa sasakit lamang dahil daw sa suicide. Ngayon, may papanood ako sa inyong isang balita, mga balita, na in connection doon sa mga depression at mental health problem. So, i-take down notes nyo, ano ba yung mensahe na nais ipabatid ng balita na to? Ano yung mga mahalagang impormasyon na nais natin or dapat natin i-take down notes doon? Kasi mamaya, meron akong tanong tungkol doon. So, pakinggan natin, anong meron sa mental health problem? At paano ba ito masusolusyonan? Ano ba yung mga bagay na pwedeng makatulong para maiwasan natin ang pagkakaroon ng depression or mental health problem? Tunghayan natin. Aabot sa 800,000 kada taon na ang naitatalagang nagpapakamatay sa buong mundo ayon sa World Health Organization. Sa kanilang 2017 global report, lumabas na pumapangalawa ang suicide sa dahilan ng pagkamatay ng mga nasa edad 15 hanggang 29. Depresyon ay isa sa mga karaniwang sanhi ng suicide. Sa tala ng WHO, 4.5 million na mga Pinoy ang nakakaranas ng depression. Ngunit isa sa kada 3 depressed na ang sumasapuni sa espesyalista. Kasi ang mga tao, pagka nakalimutan sila ng karanasan na related sa mental illness, ang lagi niliisip nila ay nagpaliw yung tao. Ang tao na depressed ay hindi ang depression, namamanage mo sa pagkain ng medication and or psychotherapy. Patong-patong na suliranin sa buhay, genetic predisposition, negatibong pag-iisip, problemadong relasyon at stress ang madalas na factors ng depression. 2017, nang ma-diagnose bilang clinically depressed ng isang psychiatrist ang 19 anyos na si Raymart matapos magtangkang mag-suicide. Nung follow-up check-up ko, she saw na there was a huge difference sa weight ko and I was looking sickly na. So, she diagnosed me with depression. Medications are good, but nothing can compare to the love and support of her family and friends. Kawalan ng gana at sobrang gana sa pagkain, labis na kalungkutan, pagkawalan ng interes sa mga bagay na dating nakakapagbigay kasiyahan at sigla, labis o kawalan ng tulog, pagkabalisa, mababang pagtingin sa sarili at suicidal attempt ang mga sintomas ng depression. Kung nakakaramdam ng 1 hanggang 3 sa mga nabanggit na sintomas ng mahigit 2 linggo, pinapayuhang humingi na ng tulong. Sa kapapasalang ng mental health law, mas maibababa na sa barangay level ang mental health services at mas maitataguyod ang mental health education sa mga paaralan at opisina. Sabi nga ni Senator Risa Ontiveros na offer ng mental health bill, sa wakas ay abot kamay na ang tulong. Kung nais na makakausap, may 24/7 suicide prevention and emotional crisis line ang Department of Health na DOH Hopeline. Okay, so ngayon grade 10. Nire-recommend May tanong tayo dito. Ang sabi doon kanina sa video, hindi lahat ng depressed or hindi pag sinabing depressed ang isang tao, hindi na siya baliw. And alam niyo ba, grade 10, wala tayong karapatan na sabihan yung isang tao o isang kapwa natin na
kalimutan na sabihan yung isang tao na yon. At next, may papakita naman ako sa inyong balita. Ano kaya yung ibang mga bagay na pwedeng makatulong sa mga taong nakakaramdam, nakakaranas ng depression upang makatulong sa kanilang mental health? So, pakinggan ulit natin ito. Irerekomenda ng Provincial Veterinary Office o PVO ang pag-aalaga ng hayop kontra depression na nararanasan ng ilang mga kababayan. Ang depression na isang malalim na uri ng kalungkutan ay maaari daw matulungang maibsan sa pamamagitan ng pag-aalaga ng hayop. Pets ang tawag sa mga hayop na personal na kinakalinga ng ilan. Itinuturing nilang kaibigan, pinagsasabihan ng mga sikreto, itinuturing na kapamilya, kasabay kumain, at katabi pa ng ilan maging sa pagtulog. Ayon kay Dr. Ronan Iliscopides ng PBO, maraming beses nang napatunayan na nagbibigay ligaya ang pets sa kanyang mga amo. May kasama sa bahay, mag-jogging, maglibot ang mga pet lover, kaya kahit dagdag responsibilidad at gastos, marami pa din ang mga pet lovers. Mahusay daw na diversyon ang pag-aalaga ng hayop, aso, pusa o kabayo. Nakakakuha ng peace of mind ang mga pet owner. May dagdag dahilan para umuwi, gumising, magtrabaho, mabuhay kung may pet na naghihintay. Kailangan pakainin o paliguan ang pets kaya may pakiramdam ang owner na may nangangailangan sa kanya. Kaya nalalayo sa depression ang focus ng pet lover kahit pa may pinagdadaanang pagsubok din. Dagdag ni Dr. Iliscopides, ang pag-aalaga ng hayop, malaki man o maliit, ay maraming benepisyo. Kabilang na dito ang kontra-depression. Para sa Balitang Lokal, Jonat. Okay, so grade 10. Naaalala niyo ba yung tinalakay natin about sa pagkiklino? Naaalala po ba? Okay. Ano ulit pag sinabi muna natin pagkiklino? Ibang kamay naman. Pagkiklino. Yes, Ivy. Okay, everybody, pag sinabi natin pagkiklino, ano po ulit yun? Ganun ka-importante yung tamang paggamit natin ng degree o antas na kahulugan. Kagaya na lang dito sa pag sinabi, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay depressed kung ikaw ay nalulungkot lang naman. Naiintindihan po ba? Okay. So next, eto na ngayon. Sabi ko sa inyo kanina, pakinggan yung maigi, i-jot down notes nyo yung mahalagang detalye sa inyong napanood. Sagutin natin yung katanungan na ito. Basahin nga po ng lahat. Go! Ano ang mensaheng nais iparating ng napanood na balita? Ano masasabi mo tungkol dito? Pwede nyo i-include kung ano ba yung mga nakuha natin na mga ways, bakit ba nakakaranas ng mental health yung isang tao, ano bang ibig sabihin pag depressed na, or ano ba ang isang depresyon, ano ba yung mga paraan din para maibsan or magamot itong mga depression. So pwede natin sabihin yan. Ngayon ang challenge. Sasagutin nyo ang tanong na ito sa pamamagitan ng talumpati, kaikli ang talumpati. At pipiliin natin ang magsasagot sa pamamagitan ng favorite kong laro. Isa sa favorite kong laro. Okay, napapailig na si Richie kasi nung Catch Up Friday, lagi siyang nananalo dito. May nakita kayong hayop dito, di ba? Isa tong mato. Doc, kung tawagin. So, pipindutin ko si Doc kasi sa pamamagitan po ng Doc Race, malalaman natin kung sino ang magtatalumpati. Again, tandaan yung ating question, ha? So, ang sabi daw, para hindi matawag ang pangalan mo sa race na ito, kailangan magalingan pag-cheer sa inyong pato. So, pwede nyo pong i-cheer ang mga pato ninyo, ha? So, 7 seconds lang to. Handa. Handa. Start. Congratulations, Nicole! Punta ka sa harapan. Again
tungkol dito. So, palakpakan natin si Nicole. Okay, ready? Sige na. Go. Dito sa harapan na anak. Kasi di ba talong party, iminibig ka sa harap ng marami tao. Sige, laksan ng boses. So, go na. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. Alright. Kasi galing ng pato mo. Sige na. Makinig na. Lagi ko sinasabi kapag may nagsasalita sa harapan, matuto kong makinig. No? Kasi kung gusto mong pakinggan ka, ay matuto ka din makinig sa kapwa mo. So, ready? 1, 2, 3, go! Ang naiintindihan ko po dun sa pinanood natin is about sa depression na nakukuha natin sa mga problema na hinaharap natin, sa relasyon natin, sa pamilya, sa friends, gano'n. And yung mga sintomas po na doon is pagkawala po ng gana sa lahat ng bagay na pinakaibigan natin, gano'n. Pagkawalan ng gana sa pagkain. And yung solution po doon, I think, is yung pag-aalaga po ng hayop. Which is maripusa, aso, hamster, or whatever. Agree din naman ako doon kasi meron din akong pets na nakakapagpakalma sa akin every time na gusto kong ilabas lahat ng problema ko. Palakpakan natin ito. Diba? Ito yung sinasabi, hindi pa daw niya kaya. Pero naniniwala ako na kayang-kaya niyo kahit sino pa yan. Kasi kung naiintindihan at inuunawa niyo naman yung napanood. So, very good, Nicole. At natututo ba ako kasi na-connect niya sa sarili niya. Di ba yung pang-apat na lagi sinabi ko kanina, ilapat, isabuhay yung mga pag-aaralan na natin. Unti-unti nyo lang sa pamamagitan ng kanyang sinabi, unti-unti lang mapapakita na ilalapat natin sa ating sarili yung mga napag-aaralan natin. Nakuha po ba? Okay, so ngayon naman grade 10, it's viewing time. Speaking of ang alaga, meron ako sa inyo papalood na trailer ng isang movie. Ang pamagat po nito ng movie ay, pakibase ng lahat, ay nawala siya. So, bakit siya? Ayan, nag-play na pala kasi siya. Ang pamagat po nito ay Unforgettable. Ito po ay pinagtitahan noon ni Sarah Geronimo. So dito, bibigyan ko kayo ng cheese. Meron siyang isang alagang aso. In connection doon sa ang alaga na ating pinanood, ibang uri nga lang ng alaga. So halos magkapareho sila. Tignan nyo ano ba yung pagkakatulad ng dalawang akta na to at paano nyo marerelate sa sarili nyo yung trailer na to at sa daigdig sa lipunan. Nagigets po ba? Okay, so pakinggang maigi. Today is a new day. Thursday, tuwag ako na sa ating sa iyo na ito habang magkahiwalay tayo. Kaninong aso niya? Ang para siyang si Happy. Yung nangyari si Lola, sino sa akin na habang nagpapagaling siya? Kailangang madala ko si Happy kay Lola. Dati nung nagkasakit si Lola, bigla siyang gumaling dahil sa dog. Saan ka pumunta na? Hindi pa kayo nakain. Alam mo, tingnan talaga. Kaya ikaw, Apo, maging mabait ka lagi.
mo, sa hayop, bumabalik 1 million times ang pagbiyak. Okay. So, dyan po nagtatapos yung trailer na pinamagatang. Ano po ulit, grade 10? Unforgettable. So, tignan ko kung ano yung naintindihan nyo dito sa kwentong ito, sa trailer na ito. Sagutin natin yung mga katanungan. Number 1, pakibasa nga, JM, ng malakas. Ano ang damdamin ng iba sa napanood maliwanag? Okay, ang tanong is damdamin. Parang kanina, di ba, tinanong ko kayo, ano yung damdamin ng ibabaw doon sa ang alaga? Dito naman ang tanong ko, ano yung damdamin ng ibabaw dito sa trailer na inyong napanood kanina lang? Ayos po ng upo. So, damdamin ng ibabaw. At ipaliwanag, bakit kaya ito yung damdamin ng ibabaw doon? O siya yung nagbasa o ikaw na rin ang magsagot, JM? Kalungkutan po sapagkat nakita ko natin dun sa character kong ano, is marami po ng struggles na nilampasan ito. Isa, number 1, kalungkutan. From the word, meron siyang mga pinagdaanan ng mga struggles, problema sa buhay. Sige, that is 1. Kalungkutan. Bukod pa sa kalungkutan, meron pa bang idadagdag? Yes, anak Claire. Kasi naman po, sa kabila po ng nakayanan niyo po yun. Nagpasan niya kasama ko yung aso na tayo sa daan. Tapos pinuha ko siya ng bago ko lumabas. Lumaban siya sa buhay at masaya yung naramdaman kasi nga kahit na siya ay may problemang napagdaanan, nilabanan niya pa rin at napagtagumpayan. O huwag kayong mag-alala, meron pa tayong pangalawang kasing tanong. Dahil dyan, pakibasa nga, Riza, dahil malapit ka. Bigay ang kahalagahan ng akda ng panood sa pansarili at panlibay ng panood. Ayan. Kung kanina, yung damdamin na ng ibabaw, ito naman, ano naman yung kahalagahan noong napanood sa pansarili? Unahin na natin muna sa sarili. Sa sarili ninyo, noong napanood yung trailer, Kimli, ano kaya yung na-realize ng bawat isa? Sa sarili, sa inyong sarili, ano kaya yung na-realize natin doon? Ano kaya ang kahalagahan ng akda sa napanood? Oh, yes, Riza. Kung si Jasmine po na meron ka sa puso, sa pansanan, kami pa po kaya na okay naman na pag-isip naman ng maayos, hindi lalaki. Oy, nice na. Ibig sabihin, kaya ng bawat isa na lumaban sa hamon ng buhay. So we have to treat everyone fairly. No, wag nating tignan ng isang tao na dahil siya ay may kapansanan, may pagiging special, hindi niya na kaya. No, kahit yan pa ay may kapansanan, kakayanin. So kung kaya nga nila, kaya din natin. Mas lalong kaya natin. Eh, paano naman sa panlipunang pandaigdig? Ano kaya yung kahalagahan noong napanood natin sa lipunan, sa daigdig? Ano kaya yung kahalagahan nito? I-connect natin sa panglipunang pandaigdig naman, no? Ano kaya kahalagahan nun? Yes, Venice. Napanood din po natin before po yung Unforgettable na yung buong Pilipinas po, 4.5 million na po ang may depressed. And doon po kinakita po sa video na may mga, yung mga pag-aalaga po ng hayop is nakakapagpawala po ng depression. At yun po yung nagbibigay sa atin ng dahilan para lumaban. So I think po, ito po yung isa po siyang mensahe para po sa atin na sa kalipunan po na kailangan lang po natin ng isang tao, isang hayop, or isang bagay para po mag-push sa atin na lumaban po sa mga. Mahusay, bigyan ng palakpakan. Okay. So actually, no, speaking of lipunan, no man is an island, napatunayan natin doon sa mga video natin na kailangan din natin ng mga tao, bagay, or minsan mga hayop na somehow makakaramay natin sa mga pagdaan natin sa mga pagsubok sa ating buhay. So next naman dito, and we have to take notes, speaking of panlipunang pandaigdig, no? Kailangan natin maging mabait sa mga ating mga alagang hayop. Sabi nga nung sumagot kahapon, ma'am,
hindi daw natin deserve yung mga alagang hayop. Kasi madalas yung mga tao, sinasaktan yung mga hayop na wala namang ginagawang masama sa atin. Nakukuha po ba? Okay. Ang yung napanood niyo po kanina, isang halimbawa ng, everybody say teaser o trailer. Teaser o trailer. Guys, ano ulit pag sinabi daw natin teaser o trailer? Pakibasa nga ng lahat. Go! Isang maikling palitin sa manonood sa mabuhang pelikula kanilang mapapanood. In short, ano daw ibig sabihin nun, Rowan? Ano kaya ibig sabihin ng teaser or trailer from the word tease? Ma'am, parang magpapakita po ng maikling storya pa, yung parang po may mabigyan pa ng konting kaalaman yung manonood bago po mapanood. Very good. Bigyan ng isang palakpak. Para, tanggalin natin yung word na para kasi tama yung sinabi mo. From the word teaser, pag sinabi natin teaser, kaya siya patikim, nagbibigay tayo ng mga, pinapakita natin yung mga pangyayari na maaaring mapanood natin sa mga putol-putol na bahagi para meron tayo, bigyan tayo ng konting gist o idea na sa maaari nating panoorin para mahikayat natin silang mapanood yung isang movie or isang palabas. Next, ito pong teaser or trailer rated ay isang halimbawa na tinatawag natin na media. Isang anyo ng media. At bukod po sa teaser or trailer, ang isang halimbawa po ng media ay meron pa, tinatawag natin, everybody say, patalastas. Patalastas. Kasi naririnig ko lagi yung sinasabi palatastas, ha? Hindi po palatastas, it's patalastas. Girls, ano daw pag sinabi nating patalastas? Pakibasa nga, go! Ang patalastas ay maaaring pasalita at pasulat. Ang pagsasabing bawid ay ginagamit sa pagbibigay ng patalastas sa parahang pasalita tulad ng ginagawa sa radyo at sa telebisyon. So sa patalastas daw, rated, meron tayong dalawang halimbawa. Yung isa na nga, yung kakabasa nyo lang, yung patalastas panghimpapawid. Ano daw yung example ulit ng patalastas na panghimpapawid? Mula doon sa inyong nabasa? Ano yung example, halimbawa ng patalastas na panghimpapawid? Sino yung sumagot kanina? Okay, so yes, Kimberly. Radyo at ano pa? Radyo at television. So dito, sa patalastas, almost the same dun sa teaser, no? Hinihikayat natin yung mga manonood. Pero dito naman, hinihikayat natin para mahikayat natin yung mga mamimili o mga tao na tangkilikin yung isang produkto. Kung kanina, yung isang palabas, ito naman isang produkto. So pwede natin itong gawin yung patalastas sa radyo o kaya naman sa television on-air. Ito yung tinatawag na on-air. Ano yung isang halimbawa ng patalastas? Grade 10, makibasa na ng lahat. Go! Pasulat ay maaaring ipakita o ilathala sa bayan, billboards, poster at magazine. So kung yung isa, yung patalastas yung isang halimbawa ay patalastas na pasulat naman. So from the word pasulat, ano naman yung mga halimbawa ng patalastas na pasulat? Ito yung mga halimbawa. Ay, ito daw everybody, pwede natin ipakita o ilathala saan? Sa Bayan, billboards, poster at magazine. from pasulat, so medyo pinipicturean yung mga produkto na gusto or nais na bilhin o kaya naman pwede i-drawing sa pamamagitan ng ipinopost ang mga ito. So again, ano ulit yung dalawang halimbawa natin na media? Una, yung tinatawag natin na teaser o at yung isa ay sa pamamagitan ng yung dalawang uri ng patalastas, meron tayong patalastas na at patalastas na Okay, ngayon, speaking of mga patalastas, ito again yung teaser of patalastas is ginagamit natin upang makapanghikayat tayo. Next, meron tayo ngayon mga tinatawag na dumako tayo sa dramatika. At talakayin natin yung, pakibasa ulit sa lahat, go! Mga salitang naglalahad ng opinyon. Para makapaglahad tayo ng maayos tungkol sa
mensahe o nilalaman ng isang akta, ng isang teaser, ng isang trailer, ng isang patalastas, kailangan maayos natin nasasabi yung bawat opinion natin. Kaya dapat ngayon, alamin naman natin, grade 10, ano-ano ba yung mga salita na pwede natin gamitin upang maging maayos yung paglalahad natin ng opinion or saloobin. Kasi sa lahat ng uri ng panitikan, hindi ba ilaging itinatanong ano ang mensahe ng kwento? Ano yung aral ng kwento? Anong masasabi mo sa kwento? So para ngayon, malaman natin ano ba yung proper way para makapagbigay tayo ng opinion. Alaman natin ano ba yung mga salita na mas dapat ang hope natin gamitin para tayo, kapag tayo ay naglalahad ng isang opinion. So tignan natin, ano muna ang ibig sabihin ng mga salitang naglalahad ng opinion? Kyra, pakibasa nga ng malakas. Go! So bakit daw mahalaga ulit na alamin natin at maunawaan yung paggamit ng salita o pahayag na naglalahad ng opinion? Bakit daw ulit? Nandito na. Yes, Agnes. Ipinapahayag ng ating kausap o mambabasa. Ulitin ko po yung tanong ha. Bakit mahalagang malaman natin yung tamang paggamit ng mga salitang naglalahad ng opinion or damdamin? Po, bakit daw kailangan mahalagang maunawaan natin ito? Para i-connect natin pwede yung sinabi ni Agnes. Para ang sabi mo kanina, nais nitong ipahiwatig ang ipinahayag ng ating kausap o mambabasa or upang maayos nating maipahayag ang ating mga saloobin o damdamin. So, pwede natin gamitin ang mga salitang ito. Halimbawa, pakibasa ng isa, meron tayong salitang sa palay ko, pinaliwatig sa kanyang sinabi, batay sa aking paniniwala, sabihin ko, maaaring baka siguro. Ngayon, ang challenge, pagsasamahin natin ang inyong mga natutunan tungkol sa panitikan at gramatika. Pagsasamahin natin yung dalawang yon sa pamamagitan ng isang pangkatang gawain. So, ano yung pangkatang gawain ninyo, grade 10? Sa unang, bawat pangkat, so mamaya hahatiin sa bawat grupo, may grupo na naman kayo, and the usual na grupo natin sa Filipino. Bawat grupo, aalamin ninyo ano yung damdamin, mensahe, na nakapaloob doon sa mga aktang ating tinalakay at ipapahayag nyo syempre yung mga yon. I-explain nyo sa pamamagitan ng malikhaing paraan, iba't ibang paraan. Since group activity to, kailangan lahat ay kikilos. Hindi man lahat, halimbawa, magaling sa pag-acte, hindi man lahat magaling sa pagkanta, paggawa ng tula, or pag-video kung meron man, no? Merong magaling maggawa halimbawa ng drawing, pero hindi siya magaling kumanta. So, pwede natin gamitin yung skill o galing ng bawat isa since yan ay group activity sa paggawa. Nakukuha po ba? Okay. So, hindi pwedeng isa lang ang kikilos. Ito ngayon, group 1, take note. Ang gagawin nyo, aalamin nyo yung kahalagahan ng aktang ating napanood sa i-connect natin sa panlipunang pandaigdigan. Sa pamamagitan ng isasagot nyo, papakita nyo ang halaga na to sa pamamagitan ng isang teaser or trailer. Next, sa pangkat 2. Ang nyo naman aalamin, dito ang tingin, ano ang kahalagahan ng akta sa inyong sarili. At ipapahirap nyo to sa pamamagitan ng paggawa ng isang patalastas na panghimpapawid sa pamamaraan ng radyo. Joshua. Next, pangkat 3. Ito naman ang inyong gagawin. Aalamin nyo, ano yung damdamin na kapaloob sa napanood sa pamamagitan ng isang patalastas panghimpapawid na telebisyon. Doon may ipapakita ha. And last one, group 4, ipahayag yung sariling damdamin at saloobin, sariling damdamin nyo at saloobin sa napanood sa pamamagitan ng patalastas pasulat
sa pamamaraan ng poster. So, medyo challenging poster ha. Huwag sanang basta lang ipapakita yung poster. Paano nyo siya malikhain i-represent din? Para hindi plainly ipapakita lang si poster. Bawat grupo, 1-minute presentation lang po. Pag lumagpas po kayo sa 1 minute, ika-cut off ko, then next group na. Nagkakaintindihan po. So, since since group 4 is poster, di automatic dito kayo sa loob. So, group 4, dito kayo. Group 3, dito kayo sa side na to, para hindi kayo magkarinigan. Pila ang group 1 dito, pila ang group 2 doon. Bibigyan ko, wait lang, wala pang signal, alam niya yan. Bibigyan ko ang bawat isa ng 10 minuto, pero kailangan ko matapos agad to. Ready, go. Go. Bilisan po, bilis, bilis. Tapos kayo. Patapos na agad ang ilang minuto nyo. Asan yung ano? Uy, alam mo. Ready pa ako. Well, kasi yun na rin ako. Paano pa? May paano nga? May pa ganyan. Ano ba? 2 minutes na lang po. 2 minuto. Isang minuto. Alam mo po sa may desk. Okay, time's up. Yung nandito, balik na po sa upuan. Pakiayos na po mga po. Pila na po, pila, pila. Pila yung mga nasa labas. Time's up na po. Maayos kayong lumabas. Maayos din po kayong papasok. Again, balik na po sa mga upuan. Yung mga naandito, tignan ko nga kung sinong mahuhuli. Mamaya bibilang ulit ako. Pag sinabi kong freeze, wala na pong gagalaw. Kung ano man ang inyong mga pwesto, pag sinabi ko pong freeze, ay hindi po kayo gagalaw hanggat hindi ko pa sinasabing unfreeze. O sige, bilisan nyo po. Bilisan po ang kilos. Balik na sa mga upuan. 10, 9, 8, 7. Pakiayos po yung mga upuan na nawala na sa linya. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Freeze! May gumalaw? Sabi ko freeze? Okay, unfreeze. So, dito muna ang tingin. Bago kayo magpresenta, dito po ang tingin. Hanggang 3, 1, 2, 3. Narito po ang pamantayan para sa inyong
natin. Ito naman ay alam na alam nyo na dahil the usual, lagi naman natin itong ginagamit. Pero again, ang ating titignan, ano yung unang pamantayan natin, grade 10? Ilang pong puntos? 15? 15? Next, pangalawang pamantayan ay tungkol sa ilang puntos po? 10 puntos. Next, pangatlong pamantayan ay tungkol sa ilan po ang puntos? 15 puntos. At panghuling pamantayan ay tungkol sa ilan po ang puntos? 10 puntos. Again, 15 plus 10 puntos, makakakuha tayo ng ilang puntos? 20? Okay, 25 plus 15 puntos, makakakuha tayo ng ilang puntos? Okay, 40 plus 10 puntos sa kabuuan ay makakabuo tayo ng ilang puntos? Okay, 50 puntos. So, umpisahan natin group 1, group 2, group 3, and group number 4. Alam na, pag sinabi ko ang salitang handa, yung upuan ay makikiusod. O sige, makikiusod hanggang 5. Isod na natin hanggang 5. Bigyan natin ng space ang group 1. 1, 2, okay lang anak. 3, 4, at 5. Eto. Okay, handa, group 1, go. Mabilis po ang kilos. Handa, group 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and alam na pag sinabi ko ang salita, action! Magandang hapon mga kamag-aral. Narito nga pala ang pangkat una para sa aming presentasyon. Ang naibigay sa aming paksa ay gumawa ng teaser o trailer patungkol sa kung ano may tutulong nito sa ating lipunan. Halina't panoorin ang aming presentasyon. Tara, dito. Tara, kain tayo. Bakit mo ako ihahatid? Ayoko! Ate, hindi dito! Wala dito ka pa. Wala talaga. Ate, pupunta tayo kay Lola. Ate, sama ako! Ate, sama ako! Tumukha mo si Happy. Puntahan natin si Lola. Lola! Lola! Gising ka na! Lola? Gising na! Tol, ano ba nang inulang sa storya? Ano tol? Ang nagtutulad-tulad, kailangan hindi handa ako kansalan kung gusto mo talaga gagawin sa ginagawa mo, malaman. Yung, ano nga tol, gawa ano, ang laking tulong din kasi ni Happy doon, gawa siya yung nag-saving kaga kay Jasmine sa kabila ng problema. At dyan na po nagtatapos ang Good. Okay, next group, handa. Handa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and action! Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po ang presentasyon ng pangkagalaw. Hana, buksan mo na ang radyo. Buksan mo yung radyo. Bilisan mo na. Magandang hapon sa inyo lahat. Nagbabalik ang paborito niyong estasyon, ang... R&B, radyo ng Bayabas. Alam niyo ba, may namin na may patok na story naman yun. Ano naman yun? Yun
ng netizens na ipinadala sa atin. Dear Papa Ken, ako po ay tago na lamang sa pangalan ng Happy. Pinadala ko po sa iyo ang linang ito upang ibahagi ang aking reaksyon sa pelikulang Unforgettable. Ang karakter ni Jasmine ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtanggap at pagmamahal sa atin. Kahit meron siyang mga pagsubok dahil sa kanyang kondisyon, siya ay nagpapakita ng tapang at determinasyon sa kabila ng mga limit. Ang pagpapahalaga ay mahalagang bilang pagsukat, pati na rin sa mga relasyon. Sana'y maging inspirasyon ng insight ito sa ating kapapagod at matutong mahalin at kailangan ng ating kaligayanan. Maraming salamat sa iyo. Yun lamang po, maraming salamat. Good. Next group. Handa. Go. Handa. 10, 9, 8, 7, 6. Okay na. Okay na. 5, 4, 3, 2, 1, and action! Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po ang presentasyon ng mga tatlo. Sakta. Maraming ilusyon ang naipakita. Una, may halong pagmamalasakit at pagmamahalin ng mga tauhan sa isa't isa. Lalo na si Jasmine, sa kanyang lola Olive at sa kanyang asong si Happy. May pagiging determinado at matatag din sa pagharap ng mga pagsubok. Tulad ng pagpunta ni Jasmine sa Maynila para alagaan ang kanyang lola at kanyang pagpupursigi na makabalik sa bago. Papakita rin ng mga emosyon ng panghihinayang at pangungulila, partikular na sa pagkawala ng mga mahal sa buwan. Ang pakikisalamuha sa ibang tao at ang pakikipagkaibigan ay isa ring mahalagang tema na nagpapakita ng mga emosyon ng pagkakaisa at pagtanggap. Kabuuan, maraming emosyon ang naipakita sa akda tulad ng pag-asa, pagmamahal, determinasyon, panghihinayang, sa mga tao at ang pakipagkaibigan ay isa ring mahalagang tema na nagpapakita ng mga emosyon ng pagkakaisa at pagtanggap. Andito na po natapos ang Okay, palakpakan. Last group, go! Handa! Last group, handa! Go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Upo na. 2 at makinig. 1 and action! Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga klase, aming guro. Ito po ang presentasyon ng aming pangkat patungkol sa trailer na Unforgettable. Kami ay naatasang gumawa ng patalastas na pasulat sa pamamagitan ng poster tungkol sa pagpapahayag ng aming damdamin at saloobin sa napanood. Ang aming poster ay may 3 damdamin at ito ay ang kulay at bagay na sinisimbolo nito. Una, berde at puting kalapati na sumisimbolo sa pag-asa ay pinakita ng pangunahing tauhan na sa kahit anumang isagita ng kanyang mga problema, patuloy pa rin siya naniniwala na makakapunta siya sa may sakit niyang lola. Dilaw. Pangalawa, dilaw at mirasol na sumisimulo sa kaligayahan dahil sa pagkakamanga sa ugali ng pangunahing tuwan at maging positibo sa buhay. Sa gitna ng karanasan, nagsalit ang kaligayahan sa kanya. Pangatlo, pula at kamay na sumisigulo sa lakas ng loob dahil sa ipinakita ng pangunahing tauhan sa kwento na kahit hindi niya alam ang kanyang gagawin, bagtos mas susubukan niya ito sa abot ng kanyang mga kaya. At dito na po nagtatapos ang aming presentasyon. Good. Palakpakan. Okay, hanggang po. Maupo na po lahat. Pakiayos na po ang mga upuan muli. Paayos pa rin niya. Pakibuhat po. Huwag pong hinahin lamang. Pakibuhat. 1, 2. Wait na. Pagkatapos nyo din ay pakihanda na po ang inyong Filipino notebook sa inyong record section para ma-record nyo po ang inyong
ating pangkatang gawain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
at 10 pakilagay PG 3.4. Tama, ikaapat natin to. Okay, PG 3.3. So, lagay PG 3.3, ang pamagat po natin ay maikling kwento. Ang pamagat po ay maikling kwento. Overall na lang po, grade 10, makinig, dito po ang tingin. Overall na feedbacking na lang sa lahat. No? Napansin ko lang ang kulang sa inyo is sound or music. Lalo na po doon sa teaser or trailer and radyo at saka yung sa television. Kasi di ba, ang music or musika ay isa sa nakakapagdagdag sa pagkakaroon ng kulay sa ating presentasyon. Lalo na kung yan ay teaser. Lalo na kung yan ay trailer. Importante ang music para makapagpadagdag sa ating presentasyon. But all in all, ang husay po ng inyong mga explanation at nilalaman. So, ibig sabihin na ipapakita naman naintindahan ng bawat isa, ng bawat grupo, yung dagdagin, mensahe at opinion sa loobin noong ating tinalakay na akda at na-connect natin sa sarili at sa lipunan. Kasi, sabi nga, mas malalaman mo na naintindihan mo talaga ang isang aralin or isang lesson kapag ito ay na-connect mo na sa inyong sarili at lalo na, ayos lang upo, kapag ito ay na-connect mo sa lipunang pagdaigdigan which is nagawa ninyong lahat. Bigyan ng 3 palakpak ang bawat isa. 1, 2, 3, go! Eto na, Group 1, nakakuha kayo ng 45 points. Palakpakan ng Group 1. Group 2, nakakuha naman kayo ng 47 points. Palakpakan. Group 3, nakakuha naman kayo ng 48 points. Palakpakan. And last one, Group 4, gusto ko yung pagko-color coding nyo, may symbolism din, no? Nakakuha kayo ng 50 over 50 points. Okay, so very good ang bawat isa. Ngayon, sabi nga grade 10, kailangan na ilalapat natin sa ating buhay ang mga pangyayari. No? Kaya naman ito, may tanong ako. Nakipasa na lahat, go! Paano nakatulong ang maikling kwento sa pagkakaroon ng kamalayan sa pandaigdigang pangyayari sa lipunan? So kanina inirelate nyo yung mga pangyayari sa kwento sa pandaigdigang pangyayari sa lipunan. At ano ngayon, yung maikling kwento na uri ng panitikan, paano daw ito nakakatulong sa pagkakaroon ng kamalayan, understanding ng bawat isa sa lipunang pandaigdigan? Siyempre, tignan natin ang magsasagot sa pamamagitan ng paborito ko, paligsahang paunahan at the praise. So, eto na, simulan natin sino kayang magsasagot dito. Okay, Joshua, daka na lang. So, upuan mo. Joshua, dito ka, stop, daka na para kita ka. Ang katanungan, paano nakakatulong yung maikling kwento para magkaroon tayo ng kamalayan? Joshua, tingin ka sa akin, kamalayan or understanding sa mga pandaigdigang pangyayari sa lipunan. Di ba sabi kanina, ang maikling kwento ay nare-relate natin saan? Saan natin nare-relate, Joshua? Sa sarili at sa mga pangyayari sa ating? Ano sagot mo kanina sa ating? Sarili. So yun, nare-relate natin sa mga pangyayari sa sarili, sa totoong pangyayari, sa totoong buhay. O ayun, anong tulong ng maikling kwento para magkaroon tayo ng understanding sa mga pangyayari sa lipunan? Joshua. Para magkaroon ng ideya at Ng ideya saan? Ng ideya saan, anak? Para magkaroon ng ideya sa? Saan? Saan tayo magkakaroon ng ideya? Pag nagkaroon tayo alam ng idea sa ating
napanood, paano to nakakatulong sa daigdig, sa lipunan? Ay, nakakuha ako ng idea dito sa pinanood natin. Paano nakatulong yung idea na to sa daigdig, sa panlipunan? Halimbawa, may nakuha kang lesson. Anak, tingin ka sa akin. May nakuha kang lesson doon sa napanood mo. So, paanong tulong nung nakuha mong aral or lesson doon sa kamalayang pandaigdig? Pag nakarelate ka doon sa lesson, ano mangyayari? Makakatulong ko sa'yo at Pag nakatulong to sa'yo, paano ka makakatulong yung kamalayan mo sa pangkamalayang pandaigdig? Maaari itong magamit saan? Saan natin ito pwedeng magamit? Sa lipunan. O sige, dagdagan natin ang sagot ni Joshua. Bigyan ng isang palakpak. Again, paano daw nakakatulong ang maikling kwento sa pagkakaroon ng kamalayan sa pagkaitigang pangyayari sa lipunan? So kanina daw, sabi ni Joshua, nakakatulong daw to sa sarili niya. Ang tanong, paano? Paano natin to nakokonek sa panlipunang pandaigdig? Sige nga. Oh, yes. Kasi po, yung maikling kwento po, yung mga kwento po dun is, related po at totoong nangyayari sa totoong buhay. So, pag nakakapanood ko po nun, maaari mo po yung maranasan, makakatulong po yun sa pandaigdig pag nagkaroon po ng problema or nagkaroon po nga ng problema, tapos pwede yung mga bagay po na nandun po sa maikling kwento, pwede mo po gawin solusyon. Nice! Bagyan natin ang masigabong palakpakan. Or in short, yung mga natutunan natin, pwede din nating ibahagi sa ating kapwa. Yun yung sinasabi ni Denise. Next, ito naman. Pakibasa nito lahat. Go! Bakit mahalaga ang maunawaan ang salita o pahayag na naglalahat ng opinyon? O yan, tinanong ko na yan kanina. So bakit nga ba kailangan natin malaman ang mga salitang ito? So tignan natin. Ang sasagot ay si... Tapos ba po? O, go! Makinig! Nabasa ko nga sa inyo kanina eh. Bakit ba mahalaga na malaman natin, maunawaan natin yung paggamit ng salita o mga pahayag na naglalahad ng opinyon? Paano natin mas marereflect yun sa sarili natin? Pag mas naunawaan natin yung pahayag at mas na-reflect nito natin sa ating sarili, anong purpose? Mas nare-reflect natin sa ating sarili, mas nauunawaan natin, at pag mas naunawaan mo, ibig sabihin, maaari mo itong magamit saan? Saan natin ito pwedeng magamit? Sa pang-araw. Paano natin ito magagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay? Paano natin magagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay? Halimbawa, may kausap ka. Anong tulong ng mga pahayag na ito o opinion? Kapag may kausap ka, may gusto kong sabihin, paano makakatulong ang pahayag na ito? May good, mas ma-express natin ng tama at ayos. Bigyan ng isang palakpak. Okay, so next. Ito naman, pakihanda ang inyong Filipino notebook, maikling pagsasanay. Number your papers 1 to 5. Ilagay na lang po ang letra ng tamang sagot. At 3 lamang po itong tanong, pero yung isa, yung number 3, this is equivalent to 3 points each. So, ibig sabihin, ang number 3 ay may sagot na 0, 1, 2, or 3 points. Number 1, ayos na ko po, baba ang paa, tingin dito, basahin ng tahimik at sagutin, go!
Number 2. O, ang tagal. Number 1. Number 2. Next, sa number 3 naman po, at ito muna yung tanong kasi nasa next slide po ang pagpipilian. So, intindihin maigi ang tanong, number 3. Nuggets na po ang tanong, ito po ang pagpipilian. Letter A, naisip niyang maghuhukay na siya ng paglilibingan ng alaga. Letter B, sa pagkakaretiro niya, nag-aalala pa rin siya kung paano ginagawa sa kasalukuyan ang dati niyang trabaho. Letter C, habang nakaupo siya sa tabi ng namatay na alagang hayop, iniisip niya ang kasunod na mga pangyayari. Letter B, sa bawat hakbang niya upang masiyahan ang alagang baboy ay katumbas naman ng labis na sakit ang dulot sa kanya na halos ikaiyak niya. So, tignan niyo yung emosyon o damdamin. Anong emosyon o damdamin sa bawat pagpipilian ang mas i-connect natin doon sa emosyon o damdamin ng ating mga tinalakay. So, number A, letter A ha, naisip. Letter B, nag-alala. Letter C, iniisip niya ulit anong kasunod na mangyayari. Or letter D, halos ikaiyak niya. A, B, C, or D. Makipagpalitan sa katabi, mabilis na po. Number 1, ang sagot natin, sasabihin ko na lang po. Number 1, letter D. Checkan. Number 2, letter D. Number 3, pag A po ang sagot, that is 2 points. Kapag B ang sagot, that is 0 points. Kapag C ang sagot, that is 1 point. And kapag D ang sagot, that is 3 points. Balik sa may kanya, count the numbers of correct, that is over 5 points. Ilan po, taas ang kamay, ilan po ang nakakuha ng 5 puntos, taas ang kamay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ilan po ang nakakuha ng 4 points? Go! 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ilan po ang nakakuha ng 3 points? 1, 2, 3, 3, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. So, nakakuha po ng 2 hanggang 0. May naka-0? Wala. So, yung nakakuha po ng 3 hanggang 2 points, meron po akong isasend sa inyo intervention. Kailangan po kasi pag over 5 points, ito lang po ang passing score. So, ito lang po ang nakapasa sa ating pagsasanay ngayon. At yung remaining na to ay kailangan po mapasa nyo yung another 5 points para po makapasa tayo sa pagsasanay na to. Ipo-post ko po ito at atin itong sasagutan tomorrow. Nakakaintindihan po? Okay, so last na grade 10, i-reflect natin. Number 1, pakibasa ng lahat po. Ano ang naramdaman mo bago, habang at matapos ang gawain? Naramdaman muna. Ano yung mga naramdaman nyo bago matapos? Next, pangalawa, go. Paano makatutulong ang natapos na gawain sa paglinang ng masayang Sa inyo pong Filipino notebook, ilagay nyo journal entry number. So, journal entry, tapos aralin tayo, ha? Journal entry, and then 3.5, lagay nyo dyan, 3.5, and then yung sagot sa dalawang tanong na yun, assignment na lang po. Paalam, grade 10, Mayor. Paalam, Ma'am Lu. Maraming salamat sa pagtuturo. Okay, sige na po. Ano tayo? Overtime tayo ng 10? May ay.